Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga kurap at tiwaling mga politiko sa Northern Samar. Magmula noon at magpahanggang ngayon ay walang pagbabago ang probensya. Ganon pa rin ang hitsura. Hindi tumutulong ang mga politiko ang mga namumuno sa kanila mga nasasakupan. Ang inuuna nila ay ang sarili nilang mga bulsa. Walang nakikitang pagbabago ang probensya. Parehas pa rin sa dati. Mas maganda pa nga noong araw tahimik ang bayan, walang krimen na nagaganap. Kapag naglalakad ka sa gabi, walang sasaksak at walang pulis na magtatanim ng droga sa'yo. Tahimik noong araw ang bayan. Pero ngayon napasukan na ng droga. Ang mga pulis ay mga abusado. Mga nagtatanim na rin ng droga sa kanilang mga binibiktima. Ginagamit na rin ng mga pulis ang kanilang mga baril para mang-abuso. Kapag lumalaban sa kanila, kapag ayaw mo sa kanilang masamang gawain papatayin ka. At palalabasin nila mga NPA ang pumatay. Hindi katulad noong araw dati na iilan lang ang mga abusadong mga pulis. Nahaluan na kasi ng mga pulis na galing Manila at mga PNPA na mga criminal mentality. Napasok na rin ng droga ang Samar. Hindi kagaya noong araw na iilan lang ang mga masamang gawain. Hindi maganda ang peace and order sa probensya. Magulo pa rin ang sitwasyon. Kaya ang mga tao ay nagpupunta sila sa Manila para makipagsapalaran. Mostly ang mga tao roon ay mga crab mentality. Kapag mahirap ka na nagsisikap o nagpuporsige hehelain ka nila pa ibaba. Kultura na nila yan dyan sa Samar. Inggit ang umiiral sa lugar na yan. Papatayin ka ng mga inggitiro at inggitira sa lugar na yan. May nakilala ako taga riyan sa Samar pinatay ng mga pulis ang kamag-anak niya. News blackout. Tinatakot pa ng mga pulis ang mga kaanak ng biktima. Sila pa ang nabiktima, sila pa ang tinatakot. Pati na Pulcom at PNP Krame ay kinakampihan pa ang mga kriminal na mga pulis. Kaya patuloy ang pang-aabuso ng mga kriminal na mga pulis. Kaya sabi namin sa mga kamag-anak ng biktima, huwag kayong mag-alala. Sisingilan din sila ng tadhana. Hindi nga nagkamali, nawala din ang mga masasamang mga tao na pumatay sa kamag-anak nila. Maski ombudsman, na Pulcom, PNP Krame ay kinampihan pa ang mga kriminal na mga pulis. Hindi na yan bago sa ombudsman, na Pulcom at PNP Krame na kampihan nila ang kapwa nila salot sa lipunan. May karma na darating sa mga hindi tama ang ginagawa sa kanilang kapwa. Ang mga katulad natin mga mahihirap ang patuloy sa paghihirap. Wala kang maaasahan sa gobyerno, sa halip tulungan ka ng gobyerno para maibsan ang mga kagutuman. Tuwang-tuwa pa ang mga taga-gobyerno at mga politiko na naghihirap ang kanilang mga nasasakupan. Wala silang pakialam kahit maghirap ang kanilang mga kababayan. Ang importante sa kanila ay ang bulsa nila. Diyan sila masaya. Mantakin mo noong araw kahit anong lakas ng buhos ng ulan, kahit bumagyo man ay hindi bumabaha. Pero ngayon bumabaha na ang probensya. Alam mo ba kung bakit? May politiko na may illegal logging dyan sa Samar. Siya ang pumapanot sa mga kahoy dyan sa Samar. Siya ang kumikita, ang kawawa ang probensya. Ang politikong ito ang nagpapayaman at ang kawawa ay ang mga taong bayan sa lugar na yun. Wala siyang pakialam kahit maubos ang mga punong kahoy sa probensya na yun. Ang importante ay paano siya kumita ng pera. Hoy! Matanda ka na. Malapit ka na kunin ni Lord. Pagbabayaran mo ang ginawa mong kawalang hiyaan sa lupa. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.